Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Dalawang pag-uusapan natin ngayon, ano. Unahin muna natin itong yung samgyup daw na sumabog. Nagva-viral ito eh. Panoorin nga natin 'to. Nung una nga akala ko AI 'to eh. Kasi 'di ba minsan di na natin malaman kung alin yung totoong ano, nangyayari. So panoorin natin sa balita, no. Tingnan natin nabalita ito eh, napanood ko kanina eh. Dito sa yung nangyari. Magandang hapon po. Nauwi sa disgrasya ang kasiyahan sa isang restaurant sa Dagupan nang sumabog ang isang Dagupan. portable kalan. 11 mag-aaral ang napuruhan ng apoy. Ang nahulikam na pagsabog sa pagtutok ni Jasmine Para Gabriel mga Galvan ng estudyante, GMA Regional TV. Sa video na ito na kumakalat sa iba't ibang social media pages, ang masayang salo-salo na uwi sa trahedya. Nang biglang magkaroon ng pagsabog, kuha ang video sa isang Korean restaurant sa Barangay Karanglaan, Dagupan City noong Huwebes. While celebrating, kinakantahan na nila ng happy birthday song yung kanilang classmate, gas burner, nag-leak. Kaya nagkaroon ng explosion. Biglaan lang po yun kasi nandun ako sa likod. Okay. Pagpunta ko dito, yun, nagtakbuhan na lahat ng tao kasi sumabog, natakot na po lahat. 11 estudyante ang sugatan sa pagsabog. Ayon sa Dagupan City Police, isa ang nasa intensive care unit habang nakauwi ng ibang sugatan. Ayon sa Kawawa empleyado naman ng kainan, unang beses ito nangyari sa kanila. Hindi raw sila nagkulang sa maintenance ng kanilang mga gamit. Palagi po namin yan chinecheck pa, ino-off pa. Siyempre, sabihin niya yan. Tapos nililinisan po lagi namin yan. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang pamunuan ng kainan at ang pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ng pulisya, sinabi sa kanila ng kainan na sagutin ang gastos sa pagpapagamot sa Buti mga naman. biktima. Para sa At GMA least kahit papaano. Hindi, ganito, no? Ganito yung theory ko dito. Kasi kami, nung araw, meron kami LPG business din sa Occidental Mindoro eh. Ang nakikita ko kasi, itong kalan na ganito, ito, size up ko lang ha, or analysis ko lang. Yung nakikita ko, itong kalan kasi nito, ito yung butane na, alisin natin yung sound. Ito yung butane stove na, yung nabibili sa, yung portable, hindi ito yung super kalan ha. Alam niyo yung super kalan na LPG, maliit na, parang maliit siyang tangke ng LPG tapos may kalan na nakapatong doon. Hindi yan yun. Ito yung lutuan na pang camping eh. Tama ba ako? Ang nakikita kong problem dito, pakita ko muna sa iyo kung ano yung portable butane stove. Feeling ko yung stove na ganun hindi naka-design yun sa sa heavy duty lutuan. Kasi kung makikita mo yung itsura nung stove. Bagal naman ito. Unang-una, ang laki-laki nung nakasalang doon, yung heat niyan, ito kasi yung pinakatangke niyan sa gilid eh. Ang lapit nung tangke dun sa yung sa mismong lutuan. Ito naka-design lang ito yung mga pang-camping, yung mga maliliit na pot, yung mga kulo-kulo lang na
Yung may prito-prito lang na maliit. Tingnan nga natin yung ano, yung ganito. Never itong naging para sa mga heavy duty kasi kung mapapansin nyo dito, yung burner niya malapit sa tangke. So pag mainit na mainit to, may initan din ito, pwede may mangyari hindi maganda. Kaya pagka medyo diskumpiyado ako, halimbawa, dito sa amin maraming samgyupan eh. Tapos pagka ganito yung kanilang lutuan, parang diskumpiyado ako eh. Kasi nga iniisip ko na yan na ito hindi ito pang heavy duty na lutuan. Pwede yan for emergency Gusto ko nga bumili niyan just in case na maubusan ako ng gasol ng gabi. Kasi sometimes nagluluto ako, kasasalang ko lang nung karne. Gabi, biglang naubos yung gasol. Hintayin ko hanggang umaga kasi walang bukas na pang emergency lang ito o kaya camping nga yung mga maliliit na lang. Hindi ganire. Kasi kung titingnan nyo, hindi pala to kay Diwata yan. Sana ba yan? Anyway, pinakita naman kanina, ito, sorry. Ito yun, Kung makikita nyo, ang laki kasi ng nito. Tapos dama yung tangke sa gilid. Pag uminit ng uminit yan, masasama to. Hindi siya nakadesign na pang samgyup eh. Dapat talaga dyan yung kalan yan, tapos may tangke yan, may tubo yan na mahaba. Kaya lang, syempre, magastos yun, di ba? Ito, ang dami-dami pa nakalagay dyan, niluluto pa lahat yan. Di ba? Syempre, lalo na pag-unli, ang tagal na umupo nung nag-order niya, may ang luto. Di ba? Or dapat, lagyan nila ng parang pampalamig dyan sa whatever. Kasi feeling ko yun na naging dahilan eh. Kung ba't sumabog eh. Kaya pagka ganyang samgyup talaga, medyo diskumpiyado ako pagka ganyan yung stove na gagamitin. Diba? Inuulit ko, hindi siya talaga nakadesign na pang heavy duty lutuan. Anyway, next naipalabas yung ito, yung ni Diwata sa wish ko lang. Pinanood ko to eh. Actually, nandito na ako sa 26 minutes. Kasi yung bandang huli, parang interview na lang ito. Pero dito, men, magaling si Gardo Versosa. Yung mga mannerisms ni Diwata, kuhang-kuha niya. Tsaka, yung aura niya, Diwata talaga. Kaya lang, ito ang problem eh. Nung napanood ko to, parang gina-justify sa bagay, base kasi sa kwento ni Diwata yan eh. Sorry, inubo ako. Gina-justify nung kwento kung bakit gano'n na naging action ni Diwata. May bobo na nag-comment sa akin eh. Noong last time ko na content. Ano ang pangalan mo ang bobo ka? Yung sabing gano'n. Mag-expect ka na yan, maging successful yan, wala kang pinag-aralan yan. Hindi naman basihan ang pinag-aralan kung maging maraming yumayaman na walang pinag-aralan, baka akala mo. 'Di ba? Basta taglay mo lang yung attitude na isa kang mabuting tao, tsaka willing ka na matuto. Hindi naman hadlang yung walang pinag-aralan eh. Yung walang pinag-aralan na yan, kaya mo nang i-achieve yan pag nagkapera ka na. Katulad nung ginawa ni Manny Pacquiao, di ba? Walang pinag-aralan si Manny Pacquiao. Pero nung siya ay nagkapera na, talaga nag-invest siya sa utak. Maraming ganyan na sa umpisa, wala talagang pinag-aralan. Pero as time goes by, kailangan talagang matutunan mo yun eh. Nasa attitude ng tao kasi yun. Madaming hindi masasama ang ugali na, 'di ba? Wag niyo na ipagtanggol, talagang magaspang lang talaga ang ugali ni Diwata. Tapos ikaw, tas nandoon na naman pinagkakitaan mo yung si Diwata. Bawal ba? Hindi naman bawal eh. At ang masakit pa nito, yung nagki-criticize pa sa akin na yon,
number one fan ni FLM. Na si FLM, dinurog niya rin ito, binuli-buli niya rin ito. Si Diwata noon. Tignan mo talaga kung gaano kabobo yung mga fans ni FLM, no? Sagad sa buto talagang kabobohan. Anyway, ito yung may nakapansin na netizen, kinumpara niya yung totoong nangyari dun sa drama. Ito yun, no? Kuhang-kuha daw yung viral, dito sa isa. Tignan niyo. Birthday ko ngayon, pabati naman ako. Ilipas din yan, kuya. Tapos dito sa... Diwata, birthday ko ngayon, Tapos dito naman, habang nilapitan siya, may ginagawa siya, nagtatadtad siya ng karne. birthday ko ngayon, pabati naman ako. Naku, lilipas din yan. Hindi na mga ako kuya, pambira, birthday. Parang gina-justify nila dito na busy si Diwata nung time na clearly ito, hindi naman, naglalakad lang naman siya. Ngayon, pabati naman ako. Or kahit na sabihin mong busy siya dyan, hindi naman ano yun eh. Ito yung sinasabi ko na mas pinili niyang maging maldita. Dito, ito yung perfect example na makikita mo kung paano naging mayabang si Diwata. Dito sa maliit na video na ito. Kasi dito, makikita mo dito may choice na siya kung ano yung sasabihin niya talaga Na hindi naman maapektuhan yung paglalakad niya doon kung sasabihin niya doon sa nagpapabati na na "Oy, happy birthday!" Yun lang naman ang kailangan pero mas pinili niyang sabihin na lilipas din. Birthday ko ngayon, pabati naman ako. Ilipas din yan, kuya. Diwata, birthday ko ngayon, pabati naman ako. Naku, lilipas din yan. Hindi na mga ako kuya, pambira, birthday. Diwata, pwede magpa-picture? Ano? Hindi mo ba nakikita? Hindi nga ako maganda ugaga, oh. Busy-busy yung tao, picture na picture. Mamaya na lang. Pasensya. Aloka? Diwata, birthday. Imagine na-justify niya na busy kasi siya. Kaya nga katulad doon sinabi ko last time, hindi magbabago yung opinion ko dito. Kasi yan nasa mata ka ng publiko kasi hindi ka ordinaryong businessman at hindi ka tinangkilik dahil sa parisan mo. Tinangkilik ka dahil sa ganda ng istorya ng buhay mo. Kaya ang mga tao, ikaw ang gustong makita, hindi yung parisan mo. Siyempre, nandun na yung pumipila sa parisan mo, no? Dahil gusto rin naman matikman. Pero ang main purpose nun, ikaw, gusto kang puntahan ng mga tao. Hindi yung parisan mo. Kasi wala namang special yung parisan mo talaga. Hindi naman hindi siya masarap, inuulit ko, no? Baka sabihin nyo na naman, sinisiraan ko na hindi masarap. Natikman ko po, masarap na, okay lang. Hindi ko sinasabi masarap na masarap, pero okay lang. Hindi siya sa hindi masarap. Pero talagang pinupuntahan yun dahil viral lang talaga. At bakit siya viral? Dahil kay Diwata. Yun lang. Nakikita ko dito sa wish ko lang na to, marami silang marami silang pinalabas na, alam mo yun, pinipilit nilang na ma-justify yung ginawa ni Diwata. Kasi kung tutuusin, kung mapapanood mo to, puro narrative ni Diwata itong pinortray dito Pero ang galing ni Gardo Versosa dyan. Lumilitaw yung pagka-veteranong aktor ni Gardo Versosa. Now, ano natutunan doon sa istorya ni Diwata? 'Di ba? Pag may chance kasi, hindi lang basta dadaan sa'yo yan. Kailangan alagaan mo. Paano mo aalagaan yung chance na yan? 'Di ba? In your own little way, pag-aralan mo din. Hindi katuwiran na, ay, hindi kasi ako No. Kahit hindi ka graduate, paano yung sinasabi kong pag-aralan mo? Alamin mo kahit paano yung ins and outs, nandun ka na Kailangan matutunan mo yun. Kita mo, nung nagnegosyo siya, parang hindi niya alam kung ano yung sanitary permit. Doon siya hindi niya alam kung ano yung mga requirements sa negosyo. Ang alam niya lang kasi talaga magtinda.
Hindi doon kasi natatapos ang pagiging negosyante. Huwag nyo ikakatwiran katulad ng bugok na nag-comment sa akin na, kasi walang pinag-aralan, hindi katwiran yon. Basta may negosyo ka, pilit mong alamin lahat dapat. 'Di ba? Kung yung mga walang pinag-aralan nga, nakakapag-apply bilang driver 'Di ba? Or natututo silang mag-drive. 'Di ba? Kasi inaalam nila lahat kung paano gagana yung cambio, yung ano, ganun din sa pagninegosyo, hindi hadlang ang walang pinag-aralan. Yung pinag-aralan kasi na yan, ano na yan yan na yung mga more on technicalities na yan 'Di ba? Siguro nandiyan na yung matututunan mo sa negosyo yung pag-handle ng customer or para ma-improve yung pagluluto mo. Pero nandun ka na Mahal ka na ng mga tao Ang gagawin mo na lang i-maintain yon, pati yung negosyo mo kung paano magtatagal. 'Di ba? Nasa decision making rin kasi. Tsaka masyado nasilaw sa ang daming opportunity na pinasok niya ng pinasok. Katulad nung pagkakaroon ng mga branch, 'di ba? Na hindi niya naman alam kung paano nagwo-work 'yun. Nakala niya lang, marami akong tindahan, mayaman ako. Hindi. Yung maintenance lang nun, yari ka na dun. 'Di ba? Tingnan mo, sa kanya pinakarga lahat nung nag-franchise. Kasi nga yung ang pinang lang sa kanya yung branding Hindi yung lasa. 'Di ba? Diwata brand lang, yun lang. Na yung brand na yun meaningless. Yun na nga lang ang kinakapitan, mataray pa. Di lalong wala. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.